Akala mo ba ay ligtas na ang iyong farm? Sa loob ng isang kural, ang pinaghirapan mong puhunan ng ilang taon, pwedeng maglaho na parang bula. Hindi namimili ng panahon ang African Swine Fever o ASF. Wala itong gamot, wala itong bakuna na 100% garantisado para sa lahat at higit sa lahat, ito ay isang silent killer. Pero bago tuluyang mabuwal ang iyong mga alaga, may mga paramdam na ang Vialaga. Sa video na ito, hihimayin natin ang 5 kritikal na senyales na papasok o nasa loob na ng bakod mo ang ASF. Panoorin hanggang dulo dahil ang huling senyales ang madalas na binabaliwala ng mga backyard farmers. Ang unang senyales ay tila normal lang sa simula, ang pag-ayaw sa pagkain. Kung ang iyong mga alaga na dati ay naguunahan sa feeds ay biglang tumigil at tila matamlay o off-feed, huwag itong balewalain. Sa ASF, hindi lang ito simpleng busog. Ang virus ay nagsisimulang umatake sa internal organs ng baboy, dahilan para makaramdam sila ng matinding panghihina. Kung mapansin mong higit sa 2 baboy ang hindi lumalapit sa paminggalan, i-isolate na sila agad. Huwag hintayin na lahat sila ay ayaw ng kumain. Pangalawa, ang napakataas na lagnat. Ang normal na temperatura ng baboy ay nasa 38 degrees Celsius hanggang 39 degrees Celsius lamang. Pero kapag ang ASF ay pumasok, ang lagnat nila ay umaabot ng 41 degrees Celsius hanggang 42 degrees Celsius. Dahil sa taas ng lagnat, giniginaw ang mga baboy. Mapapansin mo silang nagsisiksikan sa isang sulok, huddling, kahit mainit ang panahon. Tandaan, ang baboy na nagsisiksikan at nanginginig ay senyales ng acute infection. Sa puntong ito, mabilis na kumakalat ang virus sa dugo. Pangatlo, pamumula o pasa sa balat, discoloration. Ito ang senyales na madalas ikagulat ng mga hog racers. Ang pamumula o pangingitim ng balat. Tingnan ng mabuti ang mga tenga, dulo ng buntot, tiyan at mga paa. Kung may nakikita kang malapasan na kulay ube o pulang-pula, ito ay dahil sa hemorrhage o pagtagas ng dugo sa ilalim ng balat. Bakit ito nangyayari? Sinisira ng ASF ang clotting mechanism ng dugo ng baboy. Kapag nakita mo na ang mga pasang ito, ibig sabihin ay malala na ang pinsala sa loob ng katawan ng iyong alaga. Pang-apat na senyales, hirap sa paghinga at pagdumi, respiratory at digestive distress. Mapapansin mo ba na parang hinihingal ang iyong mga alaga o pumping ang kanilang paghinga? Kasabay nito, maaaring magkaroon sila ng matinding pagtatae, diarrhea, na kung minsan ay may bahid ng dugo o kaya naman ay matinding pagtitibi, constipasyon muli. Ang ASF ay isang multi-organ failure na sakit. Inaatake nito ang baga at pituka. Kapag ang baboy ay nagsimula ng bumulwak ang sipon na may dugo o dumi na kulay itim, napakaliit na ng tsansa nilang mabuhay. At ang huling senyales na siyang pinakanakakatakot sa lahat, ang biglaang pagkamatay ng walang sintomas. May mga kaso ng ASF na tinatawag na peracute. Sa gabi, mukhang malakas pa ang baboy. Paggising mo sa umaga, patay na sila. Walang ubo, walang pasa, wala ring lagnat na napansin. Ito ang dahilan kung bakit kailangan ang mahigpit na biosecurity. Kung may namatay na isang baboy ng biglaan, huwag na huwag itong kakatayin o ibebenta. Ilibing ito ng malalim at tumawag agad sa inyong municipal agriculturist o veterinarian. Paano maghahanda? Ang ASF ay hindi biro. Ang tanging panlaban natin ay disiplina. Bawal ang kaning baboy, bawal ang basta-bastang pagpapasok ng tao, at laging mag-disinfect. Kung nakatulong sa iyo ang impormasyong ito, i-share ang video na ito sa iyong mga kapwa hog racer para maging aware ang lahat. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para sa mga susunod nating tips sa pagbababoy. Laging tandaan, ang maagap na hog racer ay ligtas ang kabuhayan. Hanggang sa muli.